Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat, ay nais ko munang bumati ng isang magandang gabi sa inyo na bumubuo sa Papa Dudut YouTube channel. Sa segment na Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Clay, isang parlorista dito sa Quezon City. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang istorya ko nang sumalta ako noon sa Maynila. Galing akong Mindoro. At na-recruit ako ng aking pinsa na magtrabaho sa pinagtatrabahuhan niyang parlor sa Quezon City. Hindi ko makakalimutan ang excitement na nararamdaman ko nang makatapak ako sa bahay na nirerentahan ng pinsang kong si Meg. Kahit pa marami ang nagsasabi noon na haunted house ang tinitirhan ng pinsan ko. At yun nga, Papa Dudut, naging maayos naman ang trabaho ko sa parlor. Mabait ang amo namin at malaking magpasweldo. Bukod sa hindi niya pinapakialaman ang mga tip na ibinibigay sa amin ng mga kliyente. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay parang sunshine and rainbows ang buhay ko. Dumarating din ang mga pagsubok sa buhay ko tulad na lamang ng minsan akong lokohin ng lalaking inalayan ko ng aking pag-ibig at katawan. He loves me, he loves me not. Naiya kong wika habang pinagdidiskitahang tanggalin ang petals ng nabubulok na rosas na ibinigay sa akin noon ng boyfriend kong si Kyle. Nasa huli ay lolokohin lamang pala ko. Ayan ka na naman, Clay. Yan ang hirap sa'yo. Ngawa ka na naman ang ngawa dyan. Sita naman sa akin ang pinsang kong si Meg. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo nararanasang ma-in love eh. Kung sa bagay, paano ka magkakaroon ng jowa? Yung mukha mong yan, mukhang inidoro. Ngumangawa kong sabi sa kanya na may halong pangaasar. Tumahimik ka dyan, bakla. Bakit ikaw? Anong tingin mo sa sarili mo, Diyosa? Balik sa akin ng pinsan ko. Aminin mo, Meg, mas Diyosa naman ang fest ko sa'yo, no? Sinakyan ko na lamang ang sinabi niya. Ganon? Diyosa pala yung mukha mo kaya ka pala pinagpalit ni Kyle sa ibang bakla. Natatawa niyang balik sa akin. Hindi naman ako nakakibo dahil sobra akong nasaktan sa kanyang sinabi. Kaya lalo kong nilakasan na lamang ang aking pag-iyak dahil sa sobrang sakit at frustration. Umayos ka na kasi, bakla. Huwag mo nang iyakan pa yung si Kyle. Hello, hindi lang siya ang lalaki sa planet Earth. Maraming lalaki dyan na mas gwapo at mas juicy pa kesa dyan sa ex mo na jowa na mukha namang bangkay. Hay nako, Clay, ang hina talaga ng taste mo. Sabi pa niya sa akin habang may halong pintas sa taste ko. Oo, aaminin kong sa sobrang kapayatan ni Kyle, kaya mukha siyang bangkay na nabuhay. Pero kasi sisi siya ang love ko. Siya ang tinitibok ng puso ko. Sagot ko naman sa kanya. Well, aaminin ko naman na pagdating sa pag-ibig ay madalas nababaliwala ang itsura at kapintasan ng taong mahal mo. Ganon ang nararamdaman ko noon para kay Kyle. Sus, tigilan mo ako. Walang-wala ang beauty ni Kyle sa mga call boys nating kapitbahay dyan.
Sila na lang ang jowain mo. Mga dakila naman sila for sure. Sabi na lamang sa akin ni Meg. Dahil sa walang maitulong sa akin ng pinsang ko at lalo lamang bumibigat ang puso ko kaya nagpasya na lamang akong manahimik at magmukmok na lamang sa aking kwarto. Samantala kinagabihan para mawala ang stress ko, sa katawan ay nagpasya akong magluto ng hapunan namin ni Meg. Masasarap ang niluto ko kasi kakasweldo lamang namin noon at nag-request sa akin ang pinsang ko na magluto kami ng cream dory sa gata at pritong galunggong. Sa kabilang banda dahil naman sa walang screen ang bintana sa kusina kaya hindi ko na namalayan na may nakapasok na palang pusa sa loob at inatake nito ang pagkaing hinanda ko. Buisit kang pusa ka? Bakit mo kinain ang ulam namin? Halos mapasigaw ako sa pagkagulat at galit nang makita kong kinakain ng itim na pusa ang aming pagkain. Dahil sa galit ko ay hinabol ko yung pusang yon. Asensado kang pusa ka ha? Mahuli lang kita, lagot ka sa akin. Gigil na wika ko sa pusa habang sinusubukan ko siyang hulihin. Hanggang sa mahuli ko ang pusang yon at katakot-takot na pahirap ang inabot noon sa akin. Nilunod ko ang pusa sa balde ng tubig ng banyo. Pagkatapos noon ay binalibag ko pa siya sa may sahig. At hindi pa nga ako nakontento, nag-init pa ako ng tubig at ibinuhos ko yon sa kawawang pusa. Nakita ko kung paano mangisay at mamatay ang itim na pusa sa harapan ko. Papadudot, oo mali ang ginawa ko pero ng mga oras na yon ay hindi ako nakonsensya dahil galit ang nasa loob ng puso ko. Galit na galit ako sa ex-boyfriend ko na pinagpalit ako sa isang baklang mukhang maton. Sabi ko tuloy sa sarili ko, anong meron sa baking yon na wala sa akin? Mas maganda naman kasi ako ng libong paligo kesa sa kanya. Gayon pa man ay nakuha pa rin akong ipagpalit ng ex ko sa baking yon. At dahil nga sa matinding galit ay naibaling ko yon sa kawawang pusa. Papadudot nang makita yon ni Meg ay nagalit siya sa akin. Inalagaan pala ni Meg ang pusang yon at ayon sa kanya ay haunted house ang bahay na inuupahan namin pero hindi nagpaparamdam ang mga espiritu sa loob dahil sa tulong ng pusang yon. Bukod sa cat lover ang pinsang ko kaya hindi niya ako kinausap noon. Siya na rin ang naglibing sa pusang pinatay ko. Samantala pagkatapos noon ay unti-unti na ako nakaramdam ng kakaiba sa paligid, lalo na sa loob ng bahay. Nagsimulang makarinig na ako ng mga yabag, kaluskos at paminsan-minsan ay paggalaw ng kusa ng mga bagay. Pero hindi ko pinansin yon kasi unang-una sa lahat ay hindi ako naniniwala sa mga multo, maligno at lamang lupa. Kaso papadudot, sa paglipas ng araw ay palala ng palala ang mga nagpaparamdam. Pero hindi ko maipaliwanag kung galing ba yon sa multo o lamang lupa. Sa kabilang banda ay hindi ko makakalimutan na isang gabi habang dinala ko sa bahay ang bago kong jowang si Dave, ay muling nagparamdam ang multo sa loob ng bahay. Nung una ay patay sindi lamang ang mga ilaw. Hindi naman kami natakot ni Dave kasi pareho naman kaming hindi naniniwala noon sa multo. Hanggang sa makarinig kami ng pagbagsak ng isang plato, isang baso at mga kubyertos sa sahig. Siyempre hindi namin pinansin yon sa pag-aakala na baka pusa lamang yon na pumasok. Hindi nagtagal dahil sa umalis si Meg noon kaya kaming dalawa lamang ni Dave sa loob ng bahay. Hindi namin maiwasang mag-init ang aming katawan. Yes, nagkaroon ng tensyon. At ine-expect kung mauuwi na yon sa mainit na romansahan. Ngunit iba ang plano ng mga multo sa bahay. Habang naliligo ako ay narinig kong sumigaw si Dave. Para bang takot na takot. Nang labasin ko ay nakita kong lumabas na ng bahay ang jowa ko.
Hindi ko na naitanong noon sa kanya kung bakit gano'n na lamang ang sigaw niya. Ano bang nakita niya at bakit siya natakot at sumigaw ng gano'n? Nung una, Papa Dudut, ay naging palaisipan sa akin ang lahat ng yon. Hanggang sa muling nagpatay sindi ang mga ilaw. Kasabay ng paggalaw ng kusa ng mga gamit namin sa bahay, kasama na roon ang mga gamit namin sa kusina. Nagsisigaw ako at halos maihi ako sa salwal. Buti na lamang at dumating si Meg at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Since naiwang bukas ni Dave ang pinto nang lumabas siya. Bakla, grabe ka namang makatili dyan. Mukha ba akong multo para matakot ka dyan? Nakuha pang magbiro ni Meg sa akin pero baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala. May multo, Meg. May multo. Natataranta at takot na takot kong wika sa kanya. Che, tigilan mo nga ako. Teka, pareho yata kayong nakahit-hit ng tsinelas ni Dave. Yung mokong kasi na yun nakasalubong ko kanina at tili ng tili. Kalalaking tao tapos ganon, Diyos me. Tila hindi sineseryoso ni Meg ang nangyari sa amin ni Dave. Meg, maniwala ka sa akin, may multo. May multo sa bahay. Insist ko pa noon sa aking pinsan. Hay naku, ewan ko sa'yo. Amoy ala ka. Naku, espiritu lang yan ng ala kaya tigilan mo na yung pantasya mo. Matulog ka na bakla, sabi na lamang sa akin ni Meg. Ako naman, ayon, no choice kundi ang bumalik sa kwarto ko at nagpahinga na lamang. Papa Dudut, pinalagpas ko yon kasi naisip ko na baka epekto lamang yon ng alak. Kaya naranasan namin ng body playmate kong si Dave ang pagpaparamdam na yon. Samantala pagkatapos ng insidenteng yon ay hindi na nagpakita pa sa akin si Dave. Hindi na rin ako nasaktan kasi kung tutusin ay na-turn off pa nga ako sa kinilos niya. Daig pa niya ang beke kong tumili. Grabe, kapag naalala ko yon ay hindi ko talaga maiwasang tumawa. Anyway, pagkatapos noon ay medyo nanahimik ang mga paramdam sa loob ng bahay. Akala ko nga'y tapos na pero nagkamali ako dahil isang araw ay muli na namang nagparamdam ang kung anong espiritong meron sa bahay namin ang pinsan ko. Nagsashower ako noon, Papa Dudut, nang biglang mamatay sindi ang ilaw. Siyempre agad ako nagpanik noon. Pero para bang pinaglaruan ako ng multo noon dahil kahit na anong gawin ko ay hindi ko mabuksan ang pinto. At kitang kita ko rin na lumipad ang sabon at bote ng shampoo. Pati toothpaste, tube at mga sipilyo namin ni Megan patungo sa kinakatayuan ko. Dahil doon ay sobra akong napasigaw sa takot. Buti na lamang at biglang sumaklolo si Meg mula sa labas at binuksan niya ang pinto. At yun nga, naabutan niya akong umiiyak at takot na takot sa mga nangyari. Clay, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Meg. May maligno. Bigla ko na lamang nasambit sa kanya. Kung dati multo, ngayon naman maligno. What's next? Nude apparition ni na Yasser Marta at David Licauco? Ano ba yan, Clay? Tila nadidisappoint na sa akin noon ang pinsan ko. Totoo yung sinasabi ko, may maligno or multo sa CR. Insist ko naman sa kanya. Clay, magtapat ka nga sa akin, gumagamit ka ba ng drugs ha? Seryosong tanong niya sa akin. Hetong beauty to? Drug addict? Excuse me, wala sa beauty ko ang pagiging drogista, no? Pagtanggi ko naman sa kanyang sinabi. Paano naman kasi kung ano-ano yung mga nakikita mo? Ang weird mo na sis, nakakatakot ka na. Hay nako, kapag nabaliw ka, isa lang ang kababagsakan mo, mental hospital. Nag-aalalang sabi pa ng pinsan ko. Papa Dudut, pagkatapos noon ay mas patindi na ng patindi ang pagpaparamdam sa loob ng bahay. Nariyan yung may babagsak na pinggan tapos biglang magsasarado yung mga pinto.
Para bang eksena sa gasgas na Pinoy horror movie. Pero hindi ko akalain na nangyayari pala yon sa totoong buhay. Sa kabilang banda ay mas madalas na nagpapakita ang pusang itim sa loob ng bahay na nagbibigay ng kilabot sa akin, pero palaisipan sa akin kung bakit nagpakita siya. Napaisip tuloy ako. May kinalaman ba ito sa pagpatay ko sa pusang itim o baka naman may iba pang mas malalim na kadahilanan? Papadudot sa paglipas ng panahon ay patuloy ang pagpaparamdam sa amin ni Meg sa loob ng bahay. Sinubukan ko noon na tumira muna sa isa ko pang Becky na kaibigan na si Eliana. Pero hanggang doon ay sinundan pa rin ako. Dahil doon ay nagpasya na akong humanap ng tao na pupwedeng makatulong sa akin para tigilan na ako ng mga pagpaparamdam na yon. Humingi ako ng tulong noon sa isang albularyo at kilalang paranormal expert sa lugar namin na si Mang Celo. At doon ay nalaman kong poltergeist pala ang nangyayari sa loob ng bahay. Poltergeist na gawa ng isang maligno. May kinalaman yung pagpatay mo sa pusa sa mga nararanasan mong pagpaparamdam ngayon sa bahay ninyo. Kaibigan nyo ng malignong nakatira dito. Inform sa akin ni Mang Celo. Nung una ay hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Posible kaya yon? Tanong ko pa noon sa kanya. Pero na-realize kong later on na baka nga iyon ang dahilan kasi simula nung pinatay ko yung pusang yon ay nagsimula na ang poltergeist sa bahay namin. Galit na galit siya sa iyo kaya imposibleng tigilan kanya. Sabi pa sa akin ni Mang Celo na siyang nagpakilabot sa akin. Baka naman mapapatawad pa niya ako sa ginawa ko sa alaga niya. Ano, may paraan ba para mapatawad niya ako? Tila desperadong tanong ko noon sa kanya. Kailangan mong magsisi at suyuin. Simpleng sagot sa akin ng matandang espiritista. Paano? Nagtataka ko namang tanong sa kanya. At doon ay sinabi sa akin ng Mang Celo na kailangan kong mag-alay ng mga lamang dagat at dinasalang mantika. Nung una napataas ang kilay ko sa mga sinabi niya pero naisip ko na wala namang mawawala sa akin kung susundin ko ang kanyang sinabi. Pero bago matapos ang pagbisita ni Mang Celo, nag-iwan siya sa akin at kay Meg ng isang paalala. Sa susunod ay huwag na kayong mananakit pa ng mga pusa. Alam nyo ba na ang mga pusa ang tanging hayop na may kakayahang makakita at makapag-usap sa mga multo, lamang lupa at iba pang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang mga pusa rin ang nagiging tulay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Inform pa niya sa akin. Kumbaga silang tagahatid sa kabilang buhay? Curious na tanong ko. Oo, at sila din ang ginagamit na instrumento ng mga kaluluwa at lamang lupa para magbigay ng mensahe sa ating mga taong mortal. Dagdag pa ng matandang espiritista. At yun nga papadudot, sinunod namin ang matandang albularyo kahit na medyo nawiwirduhan ako sa mga pinaggagawa niya. Biruin nyo ha, kapag maligno raw ang aalayan ay kailangan daw ay seafoods ang ialay. Tapos iba rin ang iaalay kapag kapre, duwende, engkanto, white lady ang pag-aalayan. Naisip ko choosy pa tong mga lamang lupa na ito. Pero para matigil na ang pagpaparamdam sa bahay ay sinunod ko na rin ang ritual ng pag-aalay. Kaya isang gabi, maaga kaming naghanda ni Meg ng aming pag-aalay. Grabe, nakailang libong mahigit na rin tayo dyan sa mga seafoods na yan, reklamo pa sa akin ni Meg. Shh, huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Sige ka, baka hindi niya tanggapin yung alay natin. Saway at paalala ko na lamang sa aking pinsan. At nang matapos na kaming isalansan ang isang bilao sa mesa, pumasok na kami sa kwarto ni Meg at natulog na kami. Pero muli kaming nagising ni Meg nang makarinig kami ng mga yabag mula sa labas ng aming kwarto. Siyempre napatayo kami sa aming higaan at dahan-dahan naming idinikit ang aming mga tenga sa pinto para pakinggan kung ano ang nangyayari sa may labas. Meg, narinig mo yun?
Pabulong na tanong ko sa aking pinsan nang makarinig kami ng mga yabag. Tumango lamang sa akin si Meg bilang sagot. Bakla, pinasok yata tayo ng mga magnanakaw. Nag-aalala kong sabi sa kanya. Ano ka ba, imposibleng pasukin tayo ng mga magnanakaw, no? Tad-tad ng lakang pinto, sagot naman sa akin ni Meg. Pagkatapos noon ay labis kaming kinilabutan nang biglang may kumatok sa pinto. Dalawang malakas pero mabagal at mahaba ang interval na katok. Meg, may tao sa labas. Bulong ko sa aking pinsan habang takot na takot. Bakla, ano, bubuksan pa ba natin? Tanong sa akin ni Meg. Isa ka ring eng-eng, no? Bubuksan mo yung pinto. Yung kriminal pala yung nasa labas. Di kinatay tayo dito. Saway ko naman sa kanya. Pero kasi imposibleng may pumasok na magnanakaw dito. Teka nga. Pagkatapos noon ay sumilip si Meg sa isang maliit na butas sa pinto. Pero mamayang kaunti bigla siyang napatili at napatras sa pinto. Bakit, Meg? Anong nakita mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Tama ka. May maligno nga sa labas. Natatakot niyang sagot sa akin. Mamayang kaunti ay naramdaman namin ang malamig na presensya mula sa aming likuran. Kaya dahil sa aming panic ay binuksan namin ang ilaw sa kwarto. Ngunit namamatay-matay sin dito. Nagsimula na rin gumalaw ng kusa ang mga gamit namin sa loob ng kwarto. Dahil doon ay napasigaw kami sa takot at natataranta at nag-unahang lumabas ng bahay. Papadudot, oo, maaring hindi siya kapanipaniwala pero talagang nangyari yan sa amin ni Meg. Samantala pagkatapos noon ay nagpasya muna kaming tumira sa kaibigan kong si Eliana habang naghahanap kami ni Meg ng bagong matitirhan. Ngunit papadudot, nagkasakit ako. Kasabay ng pagtubo ng kung anong sugat sa balat ko. Hindi nagtagal ay nagpasya rin kami ni Meg na bumalik sa aming haunted house na tirahan. Ano ba naman tong pahirap na binigay sa akin? Naiiyak kong sabi habang puno ng hinanakit sa Diyos. Pero Clay, wala pa yan sa pahirap na binigay mo doon sa kawawang pusa na pinatay mo. Paalala sa akin ni Meg. Nagsisisi na ako. Narinig naman siguro ako ng maligno dito sa bahay. Pakiusap naman, tama na. Pagod na ako, sana naman itigilan nyo na ang pagpapahirap sa akin. Sabi ko noon. Clay, magdasal ka kasi sa Diyos. Oo, maaring binabanggit mo siya sa tuwing nalalagay ka sa alanganin, pero doon mo lang kasi naaalala. Kapag ayos ang lahat ay wala, nakakalimutan mo. Nakakalimutan mo siya. Hindi dapat ganon, Clay. Hindi ka dapat nakakalimot sa Diyos. Yun naman ang advice sa akin ng aking pinsan. Kaya mo ba ako minamaligno kasi nakakalimot ako sa kanya? Makalimutan lang siya pahihirapan na niya ako? Tanong ko naman. Alam mo, Clay, hindi ka naman mamalignuhin kung hindi mo pinatay yung pusa. Pinatay mo kasi ang isang likha ng Diyos. Kung tutuusin kaya kami na maligno para magsilbing aral sa iyo yan na hindi mo dapat pinagmamalupitan ng anumang nilalang na nilikha ng Diyos at sa halip ay dapat na minamahal mo sila. Mababait naman ang mga pusa at kung kinain man niya yung ulam natin dati, Diyos me, ulam lamang yun. Makaka-produce pa naman tayo ng ibang pagkain kaya hindi talaga makatarungan ang ginawa mong pagtigok doon sa pusa. Sabi naman sa akin ni Meg. Sige, hindi ka na baklang parlurista. Isa ka ng preacher ngayon. Biro ko na lamang sa aking pinsan. Pero deep inside, alam kong tama si Meg. At yun nga, papadudot, kahit wala akong kausap ay nagsalita ako. Gusto kong ipaalam sa maligno sa bahay na pinagsisisihan ko na ang pagpatay ko sa kanyang kaibigang pusa. Sinabi ko rin na aalis na kami ng bahay at hindi na namin siya gagambalain. Mamayang kaunti isang malakas na hangin ang tila lumabas noon sa bahay at doon ay parabang naging maaliwalas na
ang buong paligid. Papa Dudut, doon na nagtatapos ang pagpaparamdam. Kasabay ng pag-alis ng pusang itim ay ang paggaling ko. Pagkatapos noon ay muling bumalik na sa dati ang aking sigla. Pero marami na ang mga nagbago sa akin. Naging mapagmahal na ako sa mga hayop, lalo na sa mga pusa. Naging madasalin na rin ako at naging aktibo sa mga church activities. Umalis na rin kami ni Meg sa bahay na yon at maswerte naman kaming nakahanap ng bagong matitirhan dito sa Bahay Toro, Quezon City. In fairness, magaan ang pakiramdam ko sa bagong bahay na inuupahan namin at saka nasisinaga ng morning sun ang main entrance, kaya napakaswerte. At yun nga Papa Dudut, dumating din ang swerte sa aming dalawa. Nandyan yung magaan na daloy ng pera sa amin at higit sa lahat ay nagkaroon na ulit ako ng love life. At gusto kong tumambling dahil hawig ni Enzo Pineda ang bago kong jowa. Papa Dudut, masaya ako ngayon sa buhay at yung mga kakaibang naranasan ko ay hindi ko kakalimutan yon. At sa halip ay gagawin kong aral yon habang buhay. Sana mabasa niyo po ang sulat ko at may bahagi ninyo sa inyong mga listeners ang aking kwento. Muli maraming salamat and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Clay. Maraming salamat Clay sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Magsilbing aral sana ito sa mga taong mahilig manakit ng mga hayop o iba pang mga may buhay. Bilang tao at bilang tayo ay naniniwala sa Diyos, dapat nating irespeto ang lahat ng mga nilalang na nilikha niya. Kasama na rin dito ang mga hayop tulad ng aso, pusa at iba pa. At kung totoo man ito Clay, ay magsilbing daan sana ito para magbago ka sa iyong mga maling nakagawian. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs at mag-subscribe. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.